Tinalakay ng bagong mambabatas ng ika-5 distrito ng Bulacan ang posibleng hakbang ng 20th Congress para tugunan ang ilang mga isyu sa bansa. Ang detalye ihahatid sa atin ni Kate Renia live mula sa Batasang Pambansa. Kate? Princess, sumagot si Bulacan 5th District Representative-elect Agatha Cruz sa mga napapanahong issue ng bansa at inihayag ang kanyang posisyon pagdating sa fake news, pagbibigay ng abot-kayang bigas at seguridad sa mga Pilipino. Marami po tayong mga hinahanda na mga batas and also to advocate syempre yung mabigyan ng pondo yung mga programa po. So especially for health, para po sa education. And ako coming po from a province na Central Luzon na kami po ay flood prone. So isa din po yan sa mga gusto namin na i-advocate for a master plan, for flood mitigation, disaster resiliency, and many others, especially in areas of, again, health, education. And Kanyang opinyon ukol sa pahayag ni House Speaker Martin Romualdez na suportado niya ang pagkakaroon ng overhaul sa National Food Authority. Importante niya ang reforma para maproteksyonan hindi lang ang mga consumer, kundi pati na ang mga magsasaka. we also make sure that we have safeguards to protect against the lessons that we have learned from the past of possible abuses. So, yun po siguro yung dapat na tutukan po namin bilang mga bagong legislador na masigurado po natin that the goals of this reform, yung outcome will be achieved. This is protect our farmers and also help our consumers to be able to eat at walang magugutom at dapat lagi pong may rice for all din po para sa ating lahat. Nagbigay rin siya ng pahayag pagdating sa mga magiging hakbang ng 20th Congress pagdating sa sektor ng kalusugan. Anya, mahalaga ang tungkulin ng PhilHealth para maisakatuparan ang universal access sa healthcare. Binigyang diin din ni Representative-elect Cruz ang kanyang advokasya tungkol sa kahalagahan ng paggamit ng e-konsulta lalo sa mga dialysis patients. So this 20th Congress, we hope to advocate for more dialysis specialty centers also na lahat ng government natin na hospitals ay magkaroon or even our primary care facilities. Pinakamahalaga, ma-promote po natin. Preventive at the primary healthcare level, they know that they are covered by their PhilHealth benefits through the PhilHealth e-consulta. I think this is something also that we can advocate more aggressively this 20th Congress. Malaki din ang mga hakbang ng Kongreso pagdating sa kampanya kontra ilegal na droga. Ayon sa mambabatas, nararapat lang na may sapat na pondo sa mga programang gagawin para matiyak ang seguridad ng mga Pilipino. Meron po tayong ginagawa to strengthen our police force at the local level. No? Hanggang ngayon, hindi po na-meet yung tamang dami po ng police, sa ratio ng population. Ano po yung pwede nating mabigyan ng mas malakas na funding para po sa rehabilitation at the community level. But it is also an issue of security. So siguro doon po kami mag-a-advocate para siguraduhin na may sapat na mga pondo sa mga programang ito at lalo po nating mas mapalakas yung ating pong digmaan laban po sa illegal na droga sa maayos at makatao at may hustisyang paraan. Inilahad din niya ang kanyang posisyon sa usapin ng fake news at lumalaganap na paggamit ng artificial intelligence. Para sa kanya, mahalagang malabanan ang misinformation, disinformation at fake news. Maaari anyang magamit ang artificial intelligence o AI bilang isang paraan sa pagpapalaganap ng mabuting pamamahala kaysa gamitin ito sa pagpapalaganap ng maling balita. It is important in our advocacy to combat misinformation and disinformation, to keep on opening communication lines sa lahat po ng ating mga constituents, sa lahat po ng ating mga kababayan. To use AI as a positive tool for governance and rather than as a tool to misinformation and hopefully mas maging maganda po. No? This coming 20th Congress, I hope to be a champion on that point. Princess, marami pang dapat asahan dito sa bagong mambabatas na mga isusulong na mga batas na makakatulong sa pagpapaunlad ng bansa. At yan muna ang update mula dito sa Kamara. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Kate Renia, Congress News. Maraming salamat, Kate Renia.